Kristiyano ngayon natutulog pa rin sa pansitan. No? Hindi nila naiintindihan kung bakit sila tinawag ng Diyos na maglingkod. Tayo nandito ngayon, ay gusto ko pong ipaintindi sa inyo mga kapatid na magkakaroon po ng matinding kapigatian na hindi pa naranasan buhat pa ng pasimula. Pero bago po mangyari ang Great Tribulation na yan, may pangako ang Diyos. Ang isa kukunin, ang isa maiiwan. Yung tinatawag na rapture. Sa hindi po nakakaalam sa Biblia, ito'y kahibangan. Alam niyo po kung bakit kahibangan? Kasi ang rapture po, ang ibig sabihin niya, galing sa salitang rapere, na ang ibig sabihin, caught up or to snatch away. Just imagine, no, kung wala kang alam sa Biblia, tapos marinig mo ito, na ang isang tao ay aagawin ng buhay at hindi makakaranas ng kamatayan. Kapatid, yung verse 17. Kung magkagayoy, tayong nangabubuhay at nangatitira ay aagawing kasama nila. Okay? Sa English niyan, to them which are alive and remain shall be caught up. Yung caught up na yon, inagaw, kinuha. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po sila nakaranas ng kamatayan. Ano yung reference natin dyan? Yung tinatawag na caught up. Kasi meron pong mga, sabi ng Biblia, sa huling kapanahunan, meron sa inyo na mga nakatayo ang hindi makakaranas ng kamatayan. Yun po yung tinatawag na kinuha ng Panginoon. Basahin natin ang Luke 9:27. Buksan natin. Ito, tandaan nyo po yung mga versikulo. 1 Thessalonians 4:16-17, Luke 9:27. Okay, may mga iilan, sabi dyan. Sige, paki-open brother. Datapwat, sabay-sabay din natin basahin ito. Datapwat, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, no? Hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Meron bang reference sa Bible na merong hindi nakaranas ng kamatayan na na-rapture? Meron, di ba? Sino po? Anong pangalan niya? Si Enoch. Si Enoch. At pinalitan kaagad siya ng katawan. Ang tawag doon ay rapture. Okay? Hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos sapagkat ito yung dahilan bakit siya inirapture. At nawa, ito yung maging reflection sa buhay natin. Bago inilipat si Enoch, sabi diyan, sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan na nasa kanya'y siya'y naging, naging kalugod-lugod sa Diyos. So alam nyo na mga kapatid, pag bumalik ang Panginoon, yung i-rapture niya, yung nakita niya na naging kalugod-lugod sa Kanya. Eastern Taiwan on Wednesday, killing 10 people. Last June, the National Disaster Risk Management Council said over 60,000 fatalities and 120,000 missing people were expected if a magnitude 7.2 earthquake or the big one hit Metro Manila. Kung sa atin daw tumama yon, sa Taiwan, 10 namatay. Sa atin, 68,000 ang magiging casualty, 120,000 missing naman. Alam niyo kung bakit? Alam nila, kasi alam nila yung minsan yung mga gawa dito sa Metro Manila or sa Pilipinas, minsan substandard. Alam nila, gustong takutin, gusto ko lang ipakita sa inyo yung totoong mangyayari. Revelation na ito, sa history ng Pilipinas o sa buong mundo, hindi pa ito nangyari. Kumbaga, mangyayari pa lang ito. Hanggang sa ngayon, buhat pa ng pasimula at hindi na mangyayari kahit kailanman. So, isang beses lang po ito. Kaya nga, tinawag itong the big one, no? Mga mananampalataya, hindi yung dilubyo yung paghahandaan natin yung ihahanda natin yung rapture kumbaga maging qualified tayo doon sa pwedeng i-rapture ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, napakasimple lang. Bakit kinuha si Enoch? Sapagkat siya'y nasumpungan na naging kalugod-lugod sa Diyos. Right? Amen? So, i-assess mo yung sarili mo ngayon. Yung iyong paglilingkod sa Panginoon, yung iyong pananampalataya, yung mga nagawa mo sa paglilingkod sa Panginoon. Do you think valid na siya o enough na siya para ma-reach mo yung tinatawag na do you please God? Naging kalugod-lugod ka sa Diyos? Kasi si Enoch was translated because he had his testimony that he pleased God. After naman ng Great Tribulation na yun, bago matapos ang 7 years Great Tribulation, maranasan ng dilubyo ng mundo, bababa ang Panginoon.
Kasi may first and second stage. Yung first stage, rapture. Yung second stage, yun na yung bago mag-end yung 7-year Great Tribulation. Bababa ang Panginoon. At aayusin niya yung mundo na nasira, mga kapatid. At magkakaroon na ng millennial reign of Christ. Yun na yung kumbaga pinaka masarap sa pakiramdam. Ang Great Tribulation ay unparalleled. Parang hindi siya maikumpara simula una hanggang sa hinaharap. Sapagkat, number 1, the great death toll. Ito po yung pangyayari nito. Ito yung pinakamaraming mamatay sa panahon ni Noah. Di ba 8 lang ang nabuhay? Pero mga kapatid, sa panahon po ni Noah, hindi pa ganun karami ang tao. Kaya malamang mas marami pa rin ang namatay. Bagamat 8 lang sila naligtas noon, pero hindi po tulad nung panahon natin yun. Ilang bang population ng panahon natin yun? Around 8 billion. Siguro sa panahon nila, ni Noah, kasi ang mga tao noon, ang haba ng buhay, at wala pang hindi pa ganun ka-overpopulated ang mundo, siguro hindi po ganun sila karami. Baka hindi sila aabot ng 1 billion. Hindi ko alam, kasi wala naman tayong record sa Bible, pero ang sabi kasi ng Bible, unparalleled itong Great Tribulation. So malamang, kung sa panahon ni Noah, lahat namatay ng tao, 8 lang sila naligtas, 8 lang sila nabuhay, itong Great Tribulation malamang, mas marami pa rin namatay dito kumpara sa panahon ni Noah, na sobrang dami ng tao. Ano pa? The severity of calamities. Nung lumindol sa Taiwan, hindi lumindol dito, pero ramdam natin yung takot. Amen? Pero itong Great Tribulation na ito, kapatid, worldwide ito. Hindi lamang sa Taiwan, hindi lamang sa Japan, kundi buong mundo ay inuuga ng napakalakas na lindol. Akala natin, mga kapatid, ang Diyos tahimik lang. Ang Diyos ay walang pakialam. Di ba, ang daming nagtatanong, kung tunay talaga ang Diyos, ba't wala siyang ginagawa? Si Satanas, inuudyokan niya ang tao magkasala, kapatid. Merong takdang oras para ibuhos ng Diyos ang galit niya at pot niya. Amen? At gagawin niya yan dito sa Great Tribulation. Sabi nga pag puno na ang salok, kailangan ng kalusin. Ang Diyos napupuno rin, mga kapatid. Kumbaga, napakahaba ng pagtitiis ng Diyos, no? Nung dumating si Kristo hanggang sa ngayon. At kung darating na ang matinding kapigatian, dito ibubuhos ng Diyos ang kanyang poot at galit. So ang tawag dyan ay the day of God's vengeance. Lahat ng mga taong hindi nagbigay ng oras sa Diyos, lahat ng taong minura siya, o may mga tao na ngayon naglilingkod na kay Satanas, mga Church of Satan. Alam niyo ba sa Pilipinas, may Church of Satan no? Somewhere in Bulacan. Yung cross nila baliktad. 'Di ba yung cross natin, yung sa taas yung sa kanila baliktad. Yung guhit sa baba. Ganon sa baba. Tapos meron silang Gospel of Satan. Grabe, no? Meron mga Illuminati. Yung mga nagbablasphemy kay Jesus Christ. At madami pa ngayon, mga kapatid, no, ginagamit ang relihiyon para sa kanilang pansariling kagustuhan, para yumaman. Diyan din nagagalit ang Diyos. Ang tawag diyan, mga bulaang propeta. Di ba? Ang daming bulaang propeta sa Pilipinas. Hindi lang po sa Pilipinas. Sa buong mundo, nagpapakilalang sila ang tunay. Sila ang merong tunay na paglilingkong araw, mga kapatid. Kaya pagka tayo po'y hindi makatanggap ng hustisya, meron pong hustisya ang Diyos. At may tamang oras at tamang araw sa judgment ng Panginoon o yung vengeance niya. At dito niya ibubuhos lahat yan sa Great Tribulation. 4 horsemen of the Apocalypse. Meron pong 4 na kabayo na sinabi ang Bible. Itong 4 na ito, yan ay part ng 7 seals. Yung unang selyo, kulay puting kabayo. Yung ikalawang selyo, pulang kabayo. Red horse, hindi yan yung iniinom ng mga lasinggero, Red horse. Tapos, yung pangatlong kabayo ay black horse. At yung pinakahuli, yung pale, maputlang kabayo. Yan po yung ika-4. Yan po ay parte ng 7 selyo, 7 seals of God's wrath. Yung white horse, ay yan po yung revelation of Antichrist sa first 3.5 years niya. Alam niyo ba si Antichrist, bago siya magpakilalang Antichrist talaga,
siya muna ay mabait? Amen? Alam niyo ba yan sa Bible? Siya po ang mag-i-initiate ng peace treaty between Arab nations and Israel. Ang Israel madaming kaaway. Pero si Antichrist lang ang bukod tanging pinagkasundo ang Arab at ang Hudyo. Wala po maski sinong presidente na dumaan sa Amerika o sinong pinakakilalang mga personalidad na pinakamakapangyarihan ang pinagkasundo ang Hudyo at ang mga Arab nations. Matagal na po ang girian ng Israel at ng mga Arab nations. Di ba? Hindi pa tayo buhay. Sila David, di ba? Kaaway na nila mga Arabs, mga Palestinians, at hanggang sa panahon ngayon. Pero itong si Antichrist, siya lang ang bukod tanging pinagbati niya ang Arab and Hudyo, mga Jewish. Pero yun po ay deception, mga kapatid, kasi may purpose si Antichrist. Gusto niya kasing i-initiate yung one world government, one world religion, and one world policy. Okay? Sa sa Bible nga merong propesya 10 sungay. Ang 10 sungay na yun, nagre-represent yun sa 10 bansa na makapangyarihan. At sa 10, merong 3 babagsak. Pero yung sa 10 na yon, may lalabas na little horn. Yung 3 sungay, mababali. Ibig sabihin, sa 10, may tututol kay Antichrist. Pero yung 3 bansa na yun na nabali, nagre-represent yun dun sa 3 laban sa kanya, pero pinuksa niya. Sinabi namang pulang kabayo, red horse. Ano bang nagsisimbolo ng pula? Diba, dugo? Ibig sabihin, magkakaroon po ng matinding gera sa buong mundo. Ang labanan po ng gera ngayon, hindi na lang po baril, hindi na sniper, hindi na granada, nuclear na ang labanan ngayon. Ang Pilipinas, wala tayong nuclear. Hindi tayo makakalaban. Pero meron tayong tikbalang, meron tayong manananggal, meron tayong mga engkanto na pwedeng lumaban. Kapatid, ang labanan ngayon, nuclear na. Okay? So, pagkatapos ng puting kabayo, pulang kabayo, nagre-represent yan sa war. Then, syempre, pag may digmaan, anong kasunod ng digmaan? Taggutom. So, yan po ay black. Pag maraming nagutom, yung pale horse, maraming mamatay. So, itong 7 seals na ito ay nakapaloob yan sa 7 taong kapigatian. At hindi lang 7 seals ang meron. Meron pang 7 vials and 7 trumpet. So, but wait, there's more. Hindi lang yan, mga kapatid. Kaya, yung lindol na nandyan, wala pa yan sa kalingkingan ng totoong mangyari kung alam mo ang Biblia. So, hindi pa yun ang dapat mong katakutan. Ang dapat mong katakutan, pag ikay napasama at naiwan sa 7 years Great Tribulation, magtago-tago ka na. Kung saan pinakamataas sa bundok, umakyat ka na. Kasi hindi ka makakabili sa pure gold without mark of 666. Naiwang mananampalataya Ang gagawin ni Antichrist, papatayin niya lahat. Yung mga naiwang mga mananampalataya. Kaya pag naiwan ka sa 7 years Great Tribulation, hindi ka man mamatay sa dilubyo, si Antichrist ang papatay sa'yo. Si Antichrist, sa first 3.5 years, he revealed himself as a man of peace in initiating Middle East Peace Treaty ayon sa Daniel 9:27 and Daniel 8:25. And after 3.5, Antichrist revealed himself as a man of sin, proclaimed himself as God and demands worship and conquer the whole world. Revelation 13 verse 1-7. So ayan po mga kapatid, yung coverage ng 7 years Great Tribulation. Bago mag 7 years Great Tribulation, mga kapatid, meron tayong rapture na tinatawag. Aagawin ng Panginoon ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya bago sapitin ang 7 years Great Tribulation. So dito po yan sa una. Then bago mag-end, bababa naman ang Panginoon. Yung tinatawag nating Epipania, the second stage of Christ's second coming. Slow motion po yan. Every eye shall see Him. At magre-reveal si Jesus Christ as a King of Kings and Lord of Lords. Nung unang nagkatawang tao siya, di ba binugbog lang siya?
pinako sa krus ng walang kalaban-laban at hindi gumanti ang Panginoon. Pero sa kanyang ikalawang pagbabalik, ang sabi ng Biblia, ang mga mata niya ay nanglilisik at ang kanyang bibig ay parang may tabak. Sa tuwing siya'y nagsasalita, namamatay yung mga tao. Ganun na siya kalakas. Hindi na po siya tulad nung una na siya'y binugbog lang. Itong ikalawang pagbabalik niya, ipapakita niya kung sino yung Kristo na kanilang inalipusta. Kung sino yung Kristo na kanilang niyurakan. Ipapakita niya na yung kanyang pagiging Diyos dito. At walang kahit sino po ang pwedeng makatalo sa kanya, even sa Satan. Sino ba ang pinuno ng kasamaan? Di ba si Satanas? Kahit siya, wala siyang magagawa kay Kristo. Amen? Ito po yung total estimated, mga kapatid, no, na pwedeng posibleng mamatay sa panahon ng Great Tribulation. 5 billion people will die doon sa mga natural calamities at yung war, lahat-lahat na. 5 billion. Ilang population meron sa buong mundo? Diba? 8 billion. So, lampas kalahati ito, mga kapatid. At ito'y uncomparable, mga kapatid, sa lahat ng nangyari na matinding kapigatian simula nung una hanggang sa panahon na ito. Wala pong makukumparang ganito karaming namatay. Alam nyo ba, si Antichrist, malamang, ito yung Messiah na hinihintay ng Islam at saka ng Hudyo. Kaya pumayag ang buong mundo nasambahin siya Kasi ano bang relihiyon ang dominant sa buong mundo? Di ba? Dalawa lang naman Christianity and Islam. 80% ng population sa buong mundo nandyan sa dalawang yan. Kaya halos lahat ng tao magpapatatak ng 666. Can you imagine that, mga kapatid? Ang hindi lang magpapatatak dito ay yung nakakaalam talaga ng totoo. Kahit yung mga non-Christian, mga non-Muslim, hindi mga Muslim, mapipilitan sila magpatatak. Kasi yung iba naman sa kanila, Hinduism, naniniwala sa reincarnation. Ipapanganak naman sila ulit Yung iba naman, ganun din, Buddhism, Hinduism. Pero yung mga talagang totoong nakakaalam ng Biblia, na mga maiiwang mga mananampalataya, hindi sila magpapatatak. Aralan natin ito, hindi para takutin kayo. Kasi kung babasahin nyo ang Revelation, open naman ang Revelation Mamaya, kung gusto nyo malaman talaga yung buong storya, magsimula kayo sa Revelation chapter 1. Tapusin nyo hanggang chapter 22. Kaya nga si John the Beloved, siya kasi ang pinasulat niyan At siya ang apostolos na nakakita na mangyari sa hinaharap. Nung sinabi ng Panginoon na, I will come quickly, babalik ako. Alam mo sinabi ni John the Beloved, even so, come, Lord Jesus. Parang gusto ni John the Beloved na, Panginoon, parang tapusin mo na, bumalik ka na. Para hindi na namin maranasan ito. Pero, ang sabi kasi ng Biblia, kinakailangan itong mangyari. Sabi nga ng Bible, all these things are the beginning of sorrows. Ito ang umpisa pa lang ito ng kapigatian. Pero, isang beses lang ito mangyari. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Kasi, ang pinaka-purpose niyan, aayusin ng Diyos ang mundo Yung sobrang immoral, yung immorality, yung crime, lahat. Ang Diyos ang maghahari dito sa mundong ito. Siya mismo bababa. Parang siya yung magiging presidente ng buong mundo. Si Jesus Christ. At yan po yung mangyayari, mga kapatid, sa panahon ng millennial reign of Christ. 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ. Kung maniniwala ka. Pero malaki ang mawawala pag hindi ka naniwala. Kasi pag hindi ka naniwala na totoo ang salita ng Diyos at ito'y salita ng ating Panginoong Kristo, sabi nga ng Biblia, ang hindi masusumpungan sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, umaga at gabi, magpakailanman.